Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel, and for today's video, may topic tayo tungkol sa MP2. Kasi ang dami ko nababasa at nakikita sa mga pages kung worth it pa ba ang MP2 ngayong 2026. At honestly, gets ko yun kung bakit. Kasi ngayon, hindi na tulad dati na iisa lang halos yung option natin. Ngayon, ang dami nating choices. May crypto, may online business, may stocks, may kung ano-ano pa. Tapos lahat parang nangangako namang ng mas mabilis na kita. Kaya parang napapaisip ka baka naman kapag nag-MP2 ako, napag-iwanan na ako ng pag-iiwanan na ako. O I mean, baka naman mapag-iwanan na ako kung mag-MP2 pa rin ako, kung magsi-savings pa rin ako sa MP2. Pero eto ha, real talk lang. Hindi kasi lahat ng investment dapat exciting. Minsan, yung pinaka-boring yun pa yung pinaka-effective, 'di ba nga? Slow but surely. Ha? Surely? Tama 'di ba? Slowly but surely. So, ang MP2 hindi siya pang flex, hindi siya yung katulad ng pwede mong i-post sa social media na tas may magko-comment na, wow, ang laki naman ng kinita mo. Yung mga ganyan-ganyan. Kasi hindi naman talaga ganun yung purpose niya. Ang MP2 kasi para siya dun sa mga taong gusto lang ng tahimik na growth. Yung tipong hindi mo kailangan bantayan araw-araw, hindi ka kinakabahan kung bumaba ba yung market, hindi ka nag-overthink kung tama ba yung desisyon mo. Maglalagay ka lang tapos hahayaan mo lang siyang lumago. At kung titingnan mo yung performance niya over the past few years, consistent siya nasa around 6% to 7% annual yun. At take note, hindi pa yan kinakaltasan ng tax. So, kung ikukumpara mo siya sa typical bank savings na halos wala pang 1% ang tubo, malayo talaga. 'Di ba? Kung may pera ka na nakatenga lang, yung hindi mo ginagamit, sayang kung hindi mo siya pinapagalaw kahit papano. Pero syempre, hindi ko rin sasabihin na perfect ang MP2 kasi ang totoo, may kapalit yung pagiging safe niya. Nakalak yung pera mo for 5 years. Ibig sabihin, hindi siya pwede sa taong gusto anytime pwedeng mag-withdraw. Hindi rin siya para sa taong gusto ng mabilisang balik ng pera. At dito, at dyan nagkakamali yung marami. Pinapasok nila yung MP2 na hindi nila naiintindihan na long term siya. Tapos, kapag kailangan na nila ng pera, doon sila nagsisisi. Kaya bago ka mag-MP2, dapat malinaw sa'yo na pera lang na kaya mong hindi galawin for 5 years ang ilalagay mo. Ngayon, kung tatanungin mo ako worth it pa ba siya ngayong 2026, ang sagot ko naman ay oo, pero hindi siya para sa lahat. Worth it siya kung ikaw yung tipo ng tao na gusto ng stability, kung gusto mo lang mag-ipon ng maayos, walang stress, walang kaba. Worth it siya kung beginner ka pa lang at gusto mo na muna matutunan yung disiplina sa pag-iipon bago ka sumabak sa mga risky na investment, basta mga investments. Pero kung ikaw yung tipo ng aggressive, yung gusto mo talaga palaguin ng mabilis yung pera mo, willing ka mag-risk, willing ka matalo minsan para lang magkaroon ng chance na kumita ng mas malaki, baka hindi MP2 yung para sa'yo. At okay lang naman yun. Kasi sa totoo lang, hindi naman kailangan isa lang yung piliin mo. Pwede ka magkaroon ng MP2 for safety, tapos may iba pang investment ka for growth mo, or panggamit mo pa sa ibang mga ano mo. Parang ano lang, parang balance lang ganun. Kasi hindi naman lahat ng pera mo dapat risky at hindi rin lahat dapat sobrang safe. At the end of the day, hindi talaga ang tanong kung worth it pa ba ang MP2 eh. Ang mas importanteng tanong kasi ay ano ba yung goal mo sa pera mo? Gusto mo ba ng peace of mind o gusto mo ba ng mas malaking kita kahit may kasamang risk? Kasi once na malinaw yan sa'yo, dun mo malalaman kung MP2 ba ang para sa'yo o hindi. So, yun lang. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Kindly like, share, and subscribe ng ating YouTube channel. So, thank you for watching. Bye!